A blessed morning. Biraon nga po namin kanina ni Sister Sandra. Absent ako ng absent. Pagdating ng linggo, ako magmimensahe. And I bless our God. Thank you, Lord, sa biyaya niya. Maraming pong salamat, Lord. Kasama po ng awit siguro, nakatimo pa sa mga puso ng bawat isa, sa isipan ng bawat isa sa umagang ito. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. May kurot ba sa puso ng bawat isa yun? Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Kung papansinin po natin ang Psalm reading sa umagang ito, ano po ang sabi sa Psalm reading kanina? In Psalm reading, in Psalms 118, in Psalms 118, saglit lang po, hanapin ko po sa aking Biblia. In Psalms 118, naligaw na. Naligaw na ang inyong pastor. Akala ko pinakita na ni. Verse 28, kapatid. 28. Yan. Katulad po na sinabi ko kanina, yung awit maganda, di po ba? Lahat, simula po sa umpisa, Tagalog, ang ganda nga eh. Pero habang kinakanta po, andun po pangungusap ni Lord, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. And then we can declare in Psalms 118, Thou art my God. Kumusta na po ang pagkakilala natin sa ating Diyos na sinasamba bilang mga born-again Christian? Thou art my God, and I will praise Thee. Thou art my God, I will exalt Thee. And verse 29, and in verse 29, oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Thank you, Lord, for this beautiful morning. Let us pray. Hallelujah. Father in heaven, we bless your holy name, O God. We bless your holy name, O God. Salamat, Lord, sa isang pananampalataya na patuloy na pinapatunayan mo po sa buhay po ng iglesyang ito. Isang uri ng pananampalataya na patuloy amin pong hahangaring may pamuhay habang hinihintay po namin ang iyong muling pagbabalik. May kabanalan at katotohanan. And we continually declare, Lord, our theme for this year, O God, Hallelujah, Omnipotent God, reigneth. Ama, maraming pong salamat sa umagang ito, sa araw na ito ng linggo. Pagpalain, Panginoon, ang amin pong pagtitipon. Kita mo po ang puso ng bawat isa. Kita mo po, O Diyos, ang puso ng bawat isa. For you are our omnipotent God na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ang puso ng bawat isa, ang kanilang kagalakan na makapunta, makadalo sa pagtitipon na ito sa kaluwalhatian po na dakilang pangalan. Kasama po na naging mensahe ni Pastor. Lord, salamat po sa iyong pangungusap sa last message mo po sa amin last Sunday na ikaw po ang maging pangunahin sa buhay po namin, na ikaw ang maging priority ng buhay po namin, anuman sitwasyon kami meron. O Diyos, pagpalain mo po, Panginoon, ang amin pong pagsambang alay sa iyo, O Diyos, in holiness and in truth. Lord, muli po, maraming pong salamat sa umagang ito, sa araw na ito. Kasama po ang nakabuuan po ng mga kapatiran na nasa Zoom or nasa Facebook, nasa multimedia sa mga oras na ito, O Diyos, at sa kabuuan nandito sa Center de Kilan Diyos. Pagpalain po, Panginoon, ang kanila pong mga pandinig, ang kanila pong mga puso, hindi naman po maging mamon, but still, O God, isang puso na ipinahayag na po ng awit kanina, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. And this is all we pray, O God. And this is all we pray, O God. In Jesus' mighty name, ang lahat nga po ay magsabi ng
Amen and amen. Hallelujah. We bless your holy name, O God. Hindi ko po akalain na ako magmimisahe ngayong umagang ito. Tinanong ko lang po si Pastor, Pastor, sino po magmimisahe today? Kahapon, sa birthday celebration. Talagang itinuturo ko po si Sister J. Ma'am J, talagang nakaligtas ka sa araw na ito. At talagang akong itinulagan ni Lord. Lord, salamat. Sa mga nasa Zoom, Sister Michelle, Sister Wena, and family, good morning po sa inyo. Sister Lorna in Florida, Sister Leia in Texas, and Pastor Bong, Sister Jane, blessed morning. Blessed morning po sa lahat. And bagamat kami nga po, pamilya ay nagdaan sa isang malungkot na pangyayari sa buhay, ang maiwanan or masasabi po nating pag-uwi ni Lord, pag-uwi po ng akin pong biyanan kay Lord last March 1. Ang mensahe ko po sa umagang ito ay isang mensahe na katulad po ng akin pong naging mensahe last February. Ito nga po yung part 2. Ang kwento ng aking buhay bilang mananampalataya. Kung marirewind niyo po noong nakaraang February na ako magmensahe, andun po ang akin pong pagpapahayag sa narating ko na po, sa level po ng akin pong pananampalataya. Paki mo nga ang Isaiah. And Isaiah, ito po naging mensahe ko. Si Asi. Alam niyo po, ang biro po ng mga taga-Batangas sa matatanda. Whether you are, yan na, sabi ni Asi, yan na. Whether you are a girl or a boy, basta single, madali daw hulihin yung nakatali. Naintindihan yan? Kung kayo may alagang baka, kung may alagang manok at nakatali, mas madali daw pong hulihin yung nakatali. Kaya, mag-ingat ka, Asi, kung ikaw man ay nakatali, madali kang mahuli. Sister Jen, nagbibiro lang, balae. Alam niyo, dito sa church na ito, marami akong balae. Di ba, Ella? Doon po sa huli ko pong mensahe, God amazes me. In Isaiah chapter 3, verse 10, ang sabi po dito, say ye to the righteous, that it shall be well with him, for they shall eat the fruit of their doings. Di ba, Sister Je? Isang pong katotohanan sa buhay po natin na napapatunayan sa buhay po ng bawat isa ang ating pong pagkakilala sa Diyos na ating sinasamba. Kaya nga po, yung pong naging mensahe ng awit sa umagang ito, Panginoong Jesus, maghari ka. Kumusta po ang paghahari ng Diyos, ng ating Panginoon Hesus Kristo sa buhay po ng bawat isa? Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. And it shall be well with thee. And it shall be well. Yun po ang mensahe ko noong nakaraang February. Lord, salamat. Kaya nga po sabi ko sa inyo, ito po yung akin pong panibagong yugto ng buhay ko. In part 2 ng mensahe ko po sa umagang ito. At ang akin nga pong text sa umagang ito is in 1 Corinthians chapter 15. Kung naka-ready ka na, Asi,
Okay, thank you. Chapter 15, 57, and 58. Ito po ang akin pong text sa umagang ito. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. That your labor is not in vain in the Lord. Ito po ay isa sa mga paboritong verses po ng ating pastor. That your labor in the Lord is not in vain. Muli po, sa akin pong naging karanasan po ng akin pong asawa dahil mami po niya ang iniwan kami last March 1. Ako po nasa kusina noong panahon na yun. Alas 5 na yata. Or past 5. Ako po'y nagluluto kasi papasok sa sa school ang aking mga anak. And papasok po sa trabaho ang akin pong my dear wife. Every morning po, minsan po si Bianan po ang naggumigising sa amin, tinetext kami or ginigising si Sister Mayan. And during that day, March 1, February 28, si Mayan po ay galing sa kanya pong, may pinuntahan po yung meeting with her friends na matagal na niyang hindi po nakikita. Reunion, kanya po mga kaibigan. At yun nga po ang isa ay umuwi from Canada. At inabot po siya ng almost 12 p.m. na po, midnight, nung nakauwi siya. So, she was not able to talk with her mom. Kasi hindi po tumutulog yan na hindi niya nakakausap ang mami. So, pinuntahan daw niya po si mami, February 28, Friday. Tama, Friday. That was Friday. Pagpunta niya sa bahay, lock na daw po yung bahay ni Bianan. And then, umuwi na po siya, pumunta na sa bahay. And early in the morning, wala po siyang ginagawa. First time po namin yun, early Saturday, March 1, ay maaga ang gising po namin. Kwento ko lang po ang mga pangyayari nung si Bianan ay lisanin kami. March 1, early, mga before 5:15 a.m., pumunta po si Mayan sa mami niya. Bukas ang ilaw. So, nakapagbukas pa po ng ilaw sa Bianan. We don't know what time. And then, si Mayan, pumasok sa kwarto ni Bianan. Pagpasok niya, kinalog niya si Bianan. Mami, gumising ka, kausapin mo ko. And then, lumabas po asawa ko, sumigaw na, nagising po ang buong compound sa pagsigaw niya. Daddy, ang mami. Ayaw akong kausapin, hindi siya magising. So, naka-short ako, naka-apak po ako, tumakbo ako sa bahay po ni Bianan kasi katabing bahay lang po namin siya. And then, nakita ko po ang Bianan ko nakahandusay. Yung dalawang paa on the floor, and nakahiga siya sa kama, nakaganon talaga, nakanganga, nakamulat. Sa paghawa ko, medyo, hindi naman po ganun kalamig pa lang. Malambot pa siya. Tinaas ko paa niya kasi malambot pa eh. And then sabi ko kay Sister Mayan, buhay pa ang mami. Kunin mo yung susi. Naging comedy po. Kasi po, 3 po yung sasakyan po namin, wala kami makakita susi. Nataranta kami. Sabi ko, Mami. And then, after that, kailangan talaga, sa bawat aspeto ng buhay po natin, bawat segundo, anong sitwasyon, maging priority po natin si Lord. I talked to my mom.
sa biyanan ko na hindi nagsasalita, nakanganga mulat na mulat. Niyapos ko siya sa leeg, idinikit ko po ang aking bibig sa kanyang tenga. And then sabi ko, please mommy. I don't know kung malakas yung pagsasalita ko. Please mommy, pray. And then I don't know, hindi ko po alam kung ako'y nag-pray, pero isa po nabanggit ko na hindi ko po malilimutan. In the name of Jesus Christ of Nazareth, yun po ang isang matindi kong panalangin na hindi ko po akalain na yung nag-aagaw buhay na biyanan ko, iiyak. Lumuha siya, naramdaman ko po, ang luha niya, dumaloy sa pisngi ko. And then she closed her mouth and also kanyang mata. And then, that was her last. But we still, dinala pa rin namin sa hospital si Bianan. Kaya nga po, si pastor po, siguro po nagsishare sa Bianan ko, sa mami ni Sister Mian, more than 20 years or 20 years na po, na nagtatanim si pastor sa aking Bianan. Kaya yung pong ginawa ko pong text, good morning, ang ginawa ko pong text sa umagang ito is yung First Corinthians, again, kapatid, 1 Corinthians 57 and 58. Kaya po yun ang akin pong, kasi matagal ko na po nararanasan to. At mas pinakita ni Lord sa akin ang kanya pong pangunguna o pagtuturo sa buhay po ng bawat isa. Tingnan niyo po, in verse 57, paborito po ito ng ating pastor, 57 and 58, but thanks be to God, which giveth us the victory. And also in 58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abiding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor. Ang ating pong mga kapaguran kay Lord. Ano po ang mga kapaguran natin kay Lord? That your labor is not in vain in the Lord. Si pastor po, hindi po yung nagsawang mag-share sa aking biyanan. Every time magkikita sila ni biyanan, si pastor ay palaging magbibigay ng oras upang sharean ang aking biyanan. Bagamat ang aking biyanan po, ang mami po na yung asawa, is masasabi po nating, hindi kandado na po sa kanya pong nakagisnan na pananampalataya. But on her last breath, she cried. And I feel it. Mga kapatid, kung paano umuwi kay Lord ang aking biyanan. Hindi po nasasayang ang ating po mga gampanin, paglilingkod na ginagampanan sa ating Diyos na sinasamba. Napakadali po sabihin, kilala ko ang Diyos na aking sinasamba. But still, kaya po ba natin sabihin, kilala rin ako ng Diyos na aking pinaglilingkuran? We can say, kilala natin si Mayor ng Santa Rosa. Kilala ka ba ni Mayor? O, kilala natin ng Presidente ng Pilipinas. Kilala natin ng Presidente ng US si Trump. Kilala ba tayo ni Trump? Kilala ba tayo ni BBM? Kaya nga, yung pong awit napakaganda mga kapatid. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. And nung
sabihin na po natin, nung namatay po si Bianan, as I was talking to our family doctor, ang sabi po niya, ang dalas na nawawala sa isang namamatay ay ang brain at ang hearing. So, bigla na lang po akong nagkaroon po ako ng goosebump. Tagalasal, alam na alam yan. Mga goosebump. English eh. Nagulat po ako dahil hindi ko po alam na ganun pala ang buhay ng isang namamatay o umuwi na kay Lord. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa chance. Bagamat nagsasalita rin ako kay Bianan, nagsishare. But still, na nakita ko po ay ang kapaguran ni Pastor sa pakikipag-usap niya sa aking Bianan, mga kapatid. Every time na pupunta po sa Lipa City si Pastor, kinukumusta niya si Bianan, pinupuntahan niya ang mami ni Mian, kinakausap, ipinagpipray. Yun po, ganun po katagal. Ganun katagal na po natin pinagpipray ang ating mga mahal sa buhay. Isang taon pa lang pa yata, isang buwan pa lang yata, titigilan nyo na eh. No. Hindi po mawawalang saysay ang ating kapaguran kay Lord. Ang ating ginagampanan sa pagbabahagi, pag-share ng salita ng Diyos. Na-share ko lang po ito dahil alam ko na sa atin pong paglago bilang mga mananampalataya, ito po nakita ko pong buhay ni Pastor. Kung paano si Pastor nagtiyaga sa akin. Kung paano si Pastor nagtiyaga sa bawat isa sa atin. Kung paano si Sister Tessa, Sister Sandra, si Sister Joyce, umakyat sa puno ng suha sa Isabela. Aywan ko kung naging dwarf na ngayon. Yung ano natin? Sister J, kumusta yung suha sa Isabela? Namumunga pa naman daw, mga kapatid. Nakarating po kami. At first time ko makarating sa bandang dulo na ng Pilipinas sa Isabela, kina Sister J. Hindi ko alam nga kung ako pinayagan ng asawa ko umalis noon eh. Pinayagan mo ba ako, darling, noon? O tumakas lang ako? mga karanasan kay Lord po ang aking pong nasi-share. Kung makikita niyo po, yung tatlo na yan, nakaakit sa puno ng suha. Maliit pa lang yung suha na yun. Hindi yata ma-recall ni Sister Tessa. Sister Tessa, ang nare-recall mo lang yung banana boat, ano? Yan po kami po yung magkakasama, nagpunta kami sa Isabela. Hindi po para magpasarap, kundi magpahayag. At madalaw po ang parents po ni Sister J. And God is good. And God is good. Patuloy mga kapatid, tandaan po natin. Napapatunayan po ang ating pong pananampalataya, ang ating pong pagkakilala sa Diyos na ating pong sinasamba. And kung sa akin pong karanasan sa buhay, sabi ko nga po ito isang yugto ng buhay ko, kwento ng buhay ko, sa aking karanasan kay Lord. At habang si Pastor po ay dinidevelop niya ang aking pong pananampalataya sa pagtulong po ni Pastor, sa pag-share niya sa akin, at sa lahat ng leaders, andun po, workers,
andun po ang kakulitan ng ating pastor. At minsan nga po, narinig ko si pastor o nasabi rin niya sa akin, bakit di mo subukang mahalin si Lord? Subukan mong mahalin si Lord. Upang si Lord ang maging pangunahin o priority natin sa buhay po natin. Yun po ang titulo ko sa mensahe sa umagang ito. Subukan mo lang mahalin si Lord. At maranasan nyo kung sino si Lord sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kumusta na po mga kapatid? Upang hindi po tayo mapariwara. Upang hindi po tayo mapariwara. Sabi nga ni Pastor, madali mag-counsel. Counseling, madali lang. Pero nasa nakikinig po yan. Kung ipapatupad nila o susunod sila sa payo ng ating pastor. At yun na nga po ang isa sa pinakamatinding narinig ko kay pastor. Subukan mong mahalin si Lord. Subukan mong mahalin si Lord. Si Benjo, dati isa lang ang kotse niyan. Ngayon marami na po. May motorsiklo pa. Sinubukan ni Sister Tessa na mahalin si Lord. O, bumalik sila dito. wala kayong umay kay pastor, ano? Isang katotohanan po sa buhay po ng mananampalataya. Madali lang tumawag kay Lord. Lord tayo ng Lord. Pero sinubukan niyo na po bang mahalin si Lord? Ano po ang sinasabi sa Mark 12? In Mark 12, sa akin pong karanasan kay Lord, and Jesus answered him, the first of all the commandments is here. O Israel, the Lord our God is one Lord. And in verse 30, ito po yung Mark chapter 12, in verse 30, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. And the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. Si Lord Jesus po, anong ngusap dyan sa Mark chapter 12 na yan? At hindi ko po malilimutan ang mga pagsishare ni Pastor sa buhay ko. Kaya nga po, narating ko, sa biyaya po ni Lord, narating ko po ang level na ito ng pananampalataya. Bilang senior citizen, ako lang ba senior citizen dito? I thank you, Lord. You always amaze me sa buhay na ito. May kanya-kanya po tayong karanasan. Wala pong perfectong mananampalataya. But we can be the best, mga kapatid. But we can be the best. But we can be the best sa ating dakilang Diyos. Yes, of course, nagkakasala tayo. But still, sa ating mga pagkukulang, sa ating mga kasalanan kay Lord, be honest. Sabihin nyo kay Lord, Lord, sorry. Wicked ako. Lord, sorry. May kasalanan ako. Lord, sorry. Makasalanan ako. Lord, sorry. Nagsinungaling ako. But still,
May mga tao na hindi marunong mag-sorry. We must learn how to say sorry sa ating mga mahal, lalo na kay Lord. Ano po ang sabi sa 1 John 1:9? That if we confess our sin to God, He is faithful and just to cleanse us and forgive us all our unrighteousness. Kaya lang, merong masasabi tayong matanda na sa pananampalataya, mukhang ayaw mag-sorry kay Lord. Still, andun pa rin ang pagsisinungaling. Huwag kayong malungkot. Lahat walang nakangiti. Ngiti naman kayo. Yan po ang tunay na kapahayagan ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Kung kayo nasasaktan, huwag kayong magalit sa akin. Pag si pastor nga nagmimisahe, talagang tinatamaan ako. Lord, sorry. Lord, tama ang sinasabi ni pastor. Priority ba siya sa buhay natin? Sa akin po, bakit hindi po natin subukan? Mahalin si Lord. And all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Imagine niyo po, nung nabubuhay po ang aking biyanan, ang akin pong mga anak ang nagkukwento, si Lola daw po ay nagkukwento sa kanila. Paano kayo nakakapag-aral sa Lasal? Hindi naman po. Sabi, si Sister Mean lang po ang may trabaho. But God is good. Pinupulfill po ni Lord ang atin pong mga pangangailangan. Alam ko, alam niyo yan. Subukan niyong mahalin si Lord. Subukan niyong unahin si Lord. At maging ganap po ang inyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang sabi ni Lord sa isang pananampalataya? If you have a faith na kasing laki lamang ng buto ng mustard seed. Makikita po natin yan in Matthew 17. Makikita po natin ang magagawa ng ating pananampalataya. Pananampalataya, pagkakilala po natin sa ating Panginoong Hesukristo. Lahat ito naranasan ko po, mga kapatid. At sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, ang buto daw po, or the mustard seed is the smallest. Matthew 17, kung kabisado niyo. In Matthew 17 and also in Matthew 13, verse 31 and 32. If you have a faith as small as the mustard seed, mga kapatid, yun po ang batayan ng ating dakilang Diyos. Isang pananampalataya na sabi nga po sa awit kanina, manatili kay Lord. Kung napansin po natin yung mga awit, tayo po ba ay nananatili kay Lord? Kapag hindi nyo sinubukang mahalin si Lord, ang ating Panginoong Hesukristo, hindi nyo kayang manatili kay Lord. Hindi nyo kayang manatili kay Lord. And nothing is impossible with our God. And nothing is impossible with our God. Kay pastor ko rin po narinig, we may make our plans, but God has the last word. Ano ang mga plano natin sa buhay na ito? In Jeremiah 29. In Jeremiah 29, andyan po ang plano ng Diyos sa atin. Sa ikabubuti po natin ng mga anak niya. Siguro alam naman ninyo
kung paano tayo ginawa ng Diyos sa kanyang mga anak. Na maging kanyang anak. Kanyang maging mga anak. In John chapter 1 verse 12, and He gave us the power to become children of God. Kaya po, ulit-ulitin ko man yung sinasabi po sa 1 Corinthians chapter 15, that your labor in the Lord is not in vain. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Ama, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa mga sandali na inialay mo po sa iglesyang ito, maging sa naging kapahayagan po na iyong salita sa amin sa umagang ito, dakilang Diyos. Pagpalain, Panginoon, pagpalain po, O Diyos, sa mga buti lang iyong salita na napahayag sa bawat isang nakinig sa umagang ito. Ama, marami pong salamat, and we bless your holy name, O God. And we bless your holy name, O God. Ang sabi nga po, ulitin ko po, in Psalms 118, verses 28 and 29, in Psalms 118, in Psalms 118, verse 28, Thou art my God, and I will praise Thee. Thou art my God, I will exalt Thee. O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. And this is all we pray, O God, punong-puno ng kagalakan sa umagang ito. In Jesus' mighty name, ang lahat kaya po na nakakaunawa ng kapahayagan ng Diyos sa buhay po namin ay magsabi ng Amen! Amen! Hallelujah! We bless your holy name, O God. Hallelujah!